Ito ay hindi lamang sila ay magaling. Sila ay mabubuting tao. Sila ay mabubuting nagseserbisyo sa publiko. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhan. Wala sa kanila ang kasabwat sa pag-aabuso na binulsa ang sako-sakong pera, pinagsamantalahan ng pandemya, binayaan na magkasakit at mamatay ang ating mga kababayan nung panahon ng COVID. So ayan, narinig niyo po yun, yung banat ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Parang kung ang sabi ng iba sa mga nababasa kong mga komento, iba daw po yung tono ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Biglang naging yung normal na Pangulong Bongbong Marcos, naging ano po, naging palaban. 'Di ba? Bumanat. Sino ba yung pinapatamaan nito? Eh, 'di ba si Digong? Sa panahon ng pandemya, 'di ba, sako-sakong pera yung binulsa ng mga dutais. 'Di ba? Naghirap yung ating bansa. Nang dahil po yan kay Digong. And then ngayon mga pre, no, bibigyan po natin ito ng reaksyon yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos dito, no, patungkol sa pasimpleng ano niya, pagbanat sa mga Duterte, pero masakit para sa kanila. Masakit. Kasi ang tingin po natin sa isang pangulo ay hindi po pumapatol. Hindi po masyadong, hindi pumapatol talaga, no? Pero dahil tao lang din naman yung ating pangulo, napupuno din, 'di ba? Nakatikim ng latigo itong mga dutais. So ito po, no, bigyan po natin ito ng reaction ngayon at syempre, no, meron po tayong ano dito. Bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction, meron po tayong Facebook page po dito, Ballpoint Man 2.0. Syempre may Timberador po tayo at may TikTok din po, no. Ballpoint Man 2.0. Okay? And syempre sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated po kayo sa lahat ng mga uploads po natin. So eto na mga pre, no, bigyan na po natin ito ng reaksyon, itong banat ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasabwat sa Ito. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhan. Wala sa kanila ang kasabwat sa pag-aabuso na binulsa ang sako-sakong pera, pinagsamantalahan ng pandemya. Oh, si Digong, pinagsamantalahan yung pandemya. 'Di ba? Lahat po naghirap sa panahon ng pandemya. Maraming nawala ng trabaho. Ano pong sabi ni Digong? Kung sa tingin nyo, sabi ni Digong anong sabi niya? Kung sa tingin nyo, ngayong panahon na to, mabilis lang kayo makapag-apply ng trabaho kumpara sa panahon ko, di boto nyo si Bongbong Marcos, sabi niya. Totoo naman nasa panahon ni Digong, maraming natanggal sa trabaho. Mahirap mag-apply, tapos yung may mga trabaho, maraming natanggal. 'Di ba? Pero ngayon po, sa bagong Pilipinas, na pinangungunahan po ni Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Mabilis lang po maghanap ng trabaho, basta masipag ka lang. Basta hindi ka lang panereklamo, tatamad-tamad. Basta hindi ka lang batugan. Napakabilis pong maghanap ng trabaho ngayon. Nasa sayo kung masipag ka, pero kung tamad ka, magugutom ka talaga. Kasi hindi naman obligasyon ng gobyerno na palamunin ka araw-araw. Diba? Binayaan na magkasakit at mamatay ang ating mga kababayan nung panahon ng COVID. Tama. Totoo yan. Hinayaan, may war on drugs na nga, patayan, iba pa yung patayan sa COVID. Bakit po? I-inject sa'yo Kapag hindi kinaya ng katawan mo, mamamatay ka doon. Parang ginagawang experiment yung katawan ng mga Pilipino sa panahon ni Digong. Parang pinag-i-eksperimentuhan lang nila. Oh, injikan kita nito. Pag nabuhay ka, good luck. Pag namatay ka, mangingisay ka lang. Merong 3 pamilya sa Davao na na-injikan po ng vaccine na yan. Patay po silang lahat. Diba? Patay po. Oh. Hindi po safe yun. Kaya ako po, nung panahon ng COVID, hindi po talaga ako nagpabaksin talaga. Healthy naman yung katawan ko. 'Di ba? Bakit ko kailangan magpaturok? Pero yung mga nagtatrabaho po, no choice kundi talaga sila, vaccine. No choice po sila. Oh.
Alam nyo mga pre, hindi natin alam, parang galing China pa yata yung mga lintik na vaccine na yan. Diba? Galing China pa yata. Pinagsamantalahan po ni Digong yung COVID. Kasi bakit? Ma-hospital ka, masakit lang yung daliri mo, ito, papatingnan mo lang ito sa doktor, i-declare ka ng COVID. Anong tawag doon? Pinaglalaruan yung mga Pilipino sa panahon ni Digong. Diba? Tuloy natin. Wala sa kanila ang nagsisip-sip po sa China na pumapalak, yung iba pumapalak pa. Sino ba yung nagsisip-sip sa China? Sino? Mga Duterte, si Sara. Diba? Nagsisip-sip sila sa China. Ang gusto nga ng mga Duterte, gawin na lang probinsya yung Pilipinas. Tapos kailangan yung mga jeep dyan sa Metro Manila, palitan na yan. Tapos ang mga materialis galing China. Nung hindi pumayag yung mga Pilipino, minuran niya yung mga jeepney driver. Kahit mamatay daw sila sa gutom, walang pakialam si Digong. Kasi ang pagpasok po ng mga gamit, kagamitan ng mga inchik, o yung pagpasok ng mga jeepney dito sa ating bansa na galing China, yun na po yung simula ng pagiging probinsya ng province of China natin. Kasi yung mga gamit galing ng China eh. Yung kasaysayan medyo mababasura. Ang jeepney po, ang disenyo ng ating jeep dito sa ating bansa, nakatatak na yan sa puso't isipan ng mga tao. Bakit papapalitan ni Digong? Diba? Napamahal na yan eh. Kasi kung walang jeep sa Metro Manila, parang may kulang po sa Manila. Hindi lang po Manila eh. Buong bansa eh. Okay lang naman madagdagan siguro. Or di kaya yung jeep, yung disenyo, i-improve na lang. Patibayin, palakasin yung makina. Pwede yun, or palagyan ng aircon, pwede yun, basta ganun pa rin yung design. Pero yung iibahin mo, teka lang, di ba? Ang pangit naman. Parang magiging alaala na lang ba na darating yung panahon. Kukwento mo na lang sa apo mo, Apo, alam mo, noon yung mga jeep dito, eto, nakikita mo sa larawan, ganito yung jeep. Ngayon, iba na Apo, galing ng China to. Diba? Parang magiging memories na lang yung lahat. So, pangit. Di po maganda. COVID. Wala sa kanila ang nagsisip-sip po sa China na pumapalak, yung iba pumapalak pa na tuwan-tuwa na pagka binobomba po ng tubig ang ating mga Coast Guard, kapag hinaharang ang ating mangingisda at ninanakaw sa kanila ang kanilang huli. Marami ding dyan, mga nagnanakaw, 'di ba, ng huli ng mga Pilipino. Marami po. Binalita na yan sa TV at nabigyan na po natin ng reaction yan. Kaya po, makikita po natin. Binalita na yan sa mainstream media, sa GMA, sa News 5 at iba pa. No? Kawawa nga yung ating mga Pilipino na ginagago nitong mga animal na mga inchik na to. KO! Na malinis po ang record nila. Malinis po ang kanilang ginagawa, malinis po ang kanila naging trabaho. Kaya po, napakadali po ikampanya ang ating line-up. Marami pong nagsasabi na ang midterm election daw ay hindi masyadong mahalaga, hindi masyadong importante. Dahil hindi naman na magbabago ang Pangulo. At yung naiwang isang dosena pa na senador ay hindi naman mapapalitan. Well, siguro naman, sa ibang halalan, baka totoo yun. Ngunit hindi totoo po ito sa halalan na ito sa midterm election. Dahil ang pagpili ninyo, ang iboboto ninyo, ay ang magsisilbi ng gabay kung ano ang tutunguhan ng ating bansa. Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw
ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Hindi na tayo kailangan bumalik doon. 'Di ba? Ang mga Pilipino naghihirap. Sabi ng mga Duterte, mahirap yung ating bansa, maraming nagugutom. Okay? Concern ka pala eh. Marami palang nagugutom sa ating bansa eh. 'Di ba? Pero bakit nagpo-promote kayo, hinahayaan niyo yung pugo dito? Na yan yung nagpapahirap sa mga Pilipino. Alam nyo naman yung mga Pilipino eh. Minsan, kahit kakapiranggot na lang yung pera ng mga yan, isusugal pa yan. Tapos itong nakaraang presidente na si Digong, hinahayaan lang yung pogo. 'Di ba? Hinahayaan lang na malulong ang mga Pilipino sa sugal. Bilang isang presidente, bilang isang ama, dapat ikaw yung mangunguna na dapat, teka lang, bawal yung ano dito, sugal. Ha? Bawal yan. Pero hindi, anong ginawa ni Digong? Wala lang, hinayaan niya. Tapos diyan tumaba si Harry Roque. 'Di ba? May mga kwarto pa nga siya diyan eh, sa pogo na yan eh. So, tama ba yan o may tama? KO. Concern ka pala, gutom yung mga Pilipino tapos hinahayaan mo magsugal. 'Di ba? Concern na gutom siya. Gutom ang mga Pilipino, concern siya. Pero nung panahon niya, hinahayaan niyang magsugal yung mga Pilipino. Hinahayaan niyang malulong sa sugal. At dapat nga ito mga nagpo-promote ng online sugal na to, bigyan na rin to. Dapat may batas na tayong ganun eh. Na yung mga nagpo-promote ng online sugal, 'di ba? Sa mga Facebook, karamihan yan sa Facebook. Dapat may batas na tayo niyan para mapatigil na yung mga yan. Ang kakapal ng mukha eh. 'Di ba? Ang kakapal ng mukha. Magme-mention ako ng content creator, si Juban. Kapal ng mukha mo. 'Di ba? Si Boy Tapang. Okay yung mga content niyo, walang problema diyan. Pero yung pagpo-promote ng sugal, tigilan niyo na yan. Panluloko po yung ginagawa nila. Bakit? Sasabihin nila nanalo akong 50,000. Pero hindi alam ng mga nanonood sa kanya, demo account lang po yun. Yung panalo niya, fake yun. Yung pera niya, hindi na nakikita nyo doon sa mismong screen, hindi niya po mawi-withdraw yun. Demo account lang. Kumbaga, pang-uto sa inyo. At yan po dapat yung sana aksyonan po, no? Ng administrasyon natin ngayon. Alam ko naman na maraming problema yung ating bansa. Hindi naman pwedeng aksyonan lahat sabay-sabay. Pero sana merong isang tao na mag-focus dito sa pagpapatigil ng mga online sugal na to. Kasi salot. Nagsimula po ito sa panahon ni Digong. Nagsimula po yan sa panahon ni Digong, sa totoo lang po. Tatanungin ko kayo, sa panahon ni Pinoy, may nagpo-promote ba ng sugal sa Facebook? Wala po. Wala. Walang nagpo-promote ng sugal sa panahon ni Pinoy. Pero pag upo ni Digong, dyan po nagsimula yan. Na may, sugal-sugal na online. Tama ba yon? Kaya sabi ko, kay Digong po yan nagsimula. Dapat po, magpasa hanggang ngayon, tuloy-tuloy. Buti nga ngayon, medyo nabawasan eh. 'Di ba? Pero kahit paano, meron pa rin talaga. So, dapat, ang targetin dyan, ng ating batas, hindi yung, pwede naman, yung, habulin din yung, may-ari ng pasugalan, ng online sugal. Pero ang pinaka, dapat habulin po talaga niyan, yung nagpo-promote ng sugal. Na pag hindi nakinig, sampahan ng kaso, para, alam mo yun, syempre, pag may mga ganun ng batas, may batas ng ganun na kukontra dyan sa mga illegal na sugal online, ako bilang content creator sa Facebook, hindi na ako magpo-promote ng sugal. Bakit? Pag nag-promote ako niyan, makakasuhan ako eh. Hindi ko nagagawin. 'Di ba? So, dapat may batas na ganun. Epektibo po yun pag mga influencer yung tinarget ng ating batas. 'Di ba? Kasi wala na po, marami na pong matatakot mag-promote ng sugal. 'Di ba?
Yun po yung aking reaction dyan. So tuloy tayo dito. Babalik ba tayo sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inakyat sa bahay, inagaw sa kanilang mga ina at kinuha ang kanilang kinabukasan? Wala na po silang kinabukasan kasi yung iba patay na po. 'Di ba? Sasabihin pa nga, sabi nga ni Digong, perfect daw yung war on drugs niya. Kung perfect yung war on drugs mo, bakit maraming namatay? Ayun yung tanong niya. Meron pa akong ipapakita sa inyo. So, eto po mga pre, meron pa akong ipapakita sa inyo. Kasi ang sabi ng mga ni Digong, I hate drugs daw. I hate drugs. Okay. Pero meron akong isang video na alam ko nakita nyo, yung iba nakita niya na to no? Yan, eto po. Yan. Si Ellen Adarna. Na naging jowa ni Basti. Eto po, yung kanilang ginamit. Pakinggan niyo po ito. Have you ever tried illegal drugs? Oh yeah, a lot. What'd you have? Oh, a lot! Sabihin, ulitin natin. Have you ever tried illegal drugs? Oh yeah, a lot. What'd you have? Nubain, shabu, cocaine, everything but heroin. A few moments later. Eto na, naging bangag na sila, Ayan na, simula na ng pagkabangag, Hoy! Sino yun? Nakita nyo yun? Yung galit daw sa mga droga? Tapos babangag-bangag? Ay, grabe yung sip-sip, Ano, utot ng demonyo yung sinisip-sip. Sila yung malakas maghamon na magpa-hair follicle test ka na, BBM, sabi nila. Pero tingnan mo naman yung ginagawa nila, K.O. Bangag na bangag, No? Iba po kasi yung lasing sa bangag. Yun lang yung video, no? Pinakita ko lang sa inyo. Kasi ang pinagmamalaki ng mga Duterte, hate daw nila yung droga. Ano yun? Ano po yung nakita natin? Mukhang kakaiba yun, tuloy natin. Alam nyo po, dalawa po ang pagpipilian na ngayon natin. Mamimili ba tayo na babalik tayo sa panahon ng lagim o tayo ba ay tutungo patuloy sa ating kinabukasan na maliwanag, na mapayapa at maganda para sa lahat ng Pilipino? Yes, mapayapa naman talaga ngayon sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga lang, ang paninira na ginagawa ng mga DDS ngayon sa ating Pangulo ay sinasabing gumagamit daw po ng illegal yung ating mahal na Pangulo. Which is, nagpakita sila ng mga AI-generated videos, mga kung ano-ano pa, 'di ba? Na sabi nila gumagamit daw yung ating Pangulo. Pero, 'di ba? Sinuri na po 'yon ng eksperto na hindi po totoo 'yon. Fake lang po 'yon. AI lang po 'yon, 'di ba? Kumbaga iba yung katawan, pinatong lang po yung muka ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung hugis nga ng tinga doon, hindi nga magkatugma sa tenga ni Pangulong Bongbong Marcos. Iba, 'di ba? Ibang-iba po. So yun lang naman yung kanilang panlaban. Naniniwala yung mga tangang Pilipino, maraming tangang Pilipino ng mga DDS. Totoo po yan. Naniniwala sila na totoo yun. And yun lang. Hanggang dun lang. Kumbaga, limitado lang po yung takbo ng kanilang utak. Hindi po sila marunong mag-imbestiga kung teka lang, totoo ba ito o hindi. Diba? Hindi po nila ginagawa. Basta kung anong pinapakain sa kanilang tae ng mga DDS, kinakain din po nila. At sabihin nila, masarap nga, cake nga. Diba? Ganon po sila kabobo. Tayo malawak po. Pansin nyo naman, hindi po tayo bias Hindi po tayo bias, pansin nyo naman. Maraming pinapakilala si PBBM na kandidato na sinusuportahan niya ngayon, pinapakilala niya. Pero, yung iba dyan, hindi ko gusto. Kasi kung bias ako, sasabihin ko, gusto ko yan lahat. Hindi po tayo bias.
Pag alam kong, teka lang, may kapalpakan tong ginawa, may mali ito. Sinasabi ko rin sa inyo, di ba? Hindi tayo katulad ng DDS. Sabi nila, magaganda lahat yan, okay lahat yan, o iboto natin lahat. Diba? Kaplastikan. Po namimili kung sinong uunahin, hindi po namimili kung sinong sikat, kung sinong mayaman, basta't Pilipino, tinutulungan ang Pilipino. Yan po ang panindigan po ng alyansa. Kaya't po pagdating ng Mayo, Kita niyo po yung tao na yan, ang dami. Ang dami. Alam ko, itong video na to sa Ilocos Norte to eh. Iba yung sa Davao del Norte ah. Ito Ilocos Norte to. Pero pag tingnan mo, pag may rally ang Pangulo or may kampanya sila, ang dami pong tao. Pero ang DDS, tingnan mo, nasa isang kwarto lang po sila. Sila lang. KO. Mariusip. isipin po ninyo na ang bawat boto ninyo ang magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan. Ang kinabukasan na ating lahat na ilayunin natin na mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino, mapaganda ang ating minamahal na Klaro po yan na mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Hindi po mapayaman. Kasi marami mga tangang DDS sasabihin, bakit ngayon mahirap pa rin kami? Ay, depende sa'yo yan. Kung tamad ka o hindi. Hindi obligasyon ng Pangulo na payamanin ka. Ang obligasyon lang ng Pangulo, ayusin yung bansa para lahat ng gagawin mo maging magaan para sa'yo. 'Di ba? Unti-unting magmura yung bigas, bilihin ng bigas. Mga iba pang bilihin, ganun yun. Pero ang payamanin ka, hindi obligasyon yan ng Pangulo. Nasa sayo ang susi kung ikaw ba ay yayaman o hindi. bansang Pilipinas. At ang pag-asa lang po natin ay ang ating mga kandidato. Kaya't mabuhay ang alyansa! Mabuhay po kayo! Dami, oh. Maraming salamat po! Maayong gabi! Daming tao nun mga pre. Sunog ang mga DDS. So, dyan po mapapansin po natin na ang PBBM pong kilala natin ay nag-iba na. Bumabanat na po ang Pangulo. 'Di ba? Hindi na po tumatahimik kasi sobra na po kasi sila. 'Di ba? Sobra na. Ayan tuloy, nakatikim ng latigo ni Pangulong Bongbong Marcos. Nilatigo ang grupo ni Digong. 'Di ba? Nilatigo. Ayun, hindi makatayo. Siyang kaya tinamaan? Sa puso kasi nasaktan. Nasaktan po sila sa mga binitawang salita ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So, yun lang mga pre, yung ating reaction ngayon. At maraming salamat po sa pagsama sa ating video ngayon. Mamaya ulit, kita-kits po tayo sa susunod nating video. Pero syempre, no? Bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. At syempre, meron din po tayong Team Birador, okay? Team Birador po. Ayan. At syempre mga pre, meron din po tayong TikTok, Ballpoint Man 2.0. Ayan follow nyo na po yung ating mga social media accounts. At syempre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated po kayo sa mga uploads natin. And ring the bell button mga pre ha, kasi yun po yung pinaka-importante kung gusto nyo maging updated sa ating mga videos na ina-upload, mga live natin, dapat nakaring po ang notification bell, okay? So, yun lang po muna ang ating video. Kita-kits po tayo sa susunod nating video. Ingat at bye-bye muna. Pansamantala.